So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara at nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga mahalagang topics and tips tungkol sa pagmamanok. Kasi ang dami na pong nagtatanong, halos hindi ko na kayo maisa-isa and nakapag-decide ako na gumawa na lang ng video para panoodin nyo na lang po. Okay? So ang ating mismong priority topic ngayon is kung ano daw po ang magandang patoka pagdating sa ating mga alagang mga manok. Okay? Kung ano daw po yung magandang patoka na maaaring makapagbigay ng magandang pangangatawan sa ating mga alaga. Okay? So mga kamanok, bago po natin to simulan at i-share sa inyo, isa lang ang hinihiling ko palagi. If ever na nagugustuhan nyo po yung ganitong klase ng advice, ganitong klase ng topics tungkol sa pagmamanok, at kung sa tingin po ninyo, nakakatulong yung mga sinishare ko sa inyo na ng mga bagay, kaalaman tungkol sa pagmamanok, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment ka na rin ng katanungan mo at malay mo, next video, ikaw naman yung ating feature, katanungan mo naman ang ating masagot. Kung nagawa mo na yan, kamamay, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba ang magandang mixture ng pagkain o patoka na maaari nating maibigay sa ating mga alagang mga manok? Okay? So, mga kamanok, pagdating sa feedings, lagi nyo po at unang-una nyo pong titingnan is yung likod o yung packaging ng patoka niyan o yung packaging ng lalagyan ng patoka ninyo. Tingnan nyo po kung gano'ng kataas ang crude protein. Okay? Kung kayo is may mga alagang mga sisiw, kailangan mas mataas yung crude protein na taglay ng patoka ninyo. Okay? Kailangan nasa mataas 20% ng crude protein pagdating sa mga sisiw. Kasi mga sisiw pa lang yan, kailangan nila magpalaki ng mas mabilis. Kaya kailangan nila ng mas mataas na proteina. At pansinin po ninyo, mas mataas din ang presyo ng patoka ng isang sisiw o ng mga sisiw pagdating sa mga tandang. Kasi nga po, pagtaas ng proteina, pagmahal ng patoka, kasi mas maganda yun eh. Mataas ang protina, mabilis magpabulto, magpaganda ng pangangatawan, especially sa ating mga alaga, mga sisiw. Okay? Ngayon, ang tanong naman ng karamihan, kamanok, ang kailangan ko is magandang patoka para sa tandang. Okay? So, tingnan nyo po yung packaging ng inyong ginagamit na patoka. It's either yan man ay nasa plastic or nasa sako. Tingnan niyo po yung likod. Kailangan po ang crude protein ng ginagamit nyong patoka na ibinibigay sa inyong mga alaga is minimum tayo ng 17 to 18. Minimum po kung may mas mataas pa dyan, mas maganda. Yung 17 to 18 na minimum crude protein na taglay ng isang patoka, sapat na po yun para hindi bumagsak ang pangangatawan. Ibig sabihin, para hindi pumayat. Pang-maintenance po yan. Sabihin, hindi masyadong bubulto, hindi rin masyadong papayat. Sa madaling sabi, maganda lang yung hipo ng manok. Sakto lang. Pero para sa ating isang backyard breeder, yung saktong hipo, hindi sapat. Ang gusto natin malalaki. Okay? So, yun yung gusto natin. So, paano nga ba natin yan makukuha? Di syempre, mag-a-add tayo ng additional crude protein. Paano ka manok? Dadamihan ko na lang ang patoka para mas mataas ang crude protein. Kaso hindi po pwedeng damihan ng patoka kasi mag-overfeeding ka naman. Pag nag-overfeeding ka, hindi consistent yung gana ng manok. Sa madaling sabi, sa halip na bumulto, mananawa sa pagkain, lalong mamimihikan, lalong babagsak ang katawan. Ganun ba? Paano? Ganito ka manok. Maghahalo ka ngayon ng additional high in amino acid or high in crude protein na pagkain. Sabihin, ahalisin mo yung ilang part ng pagkain. Halimbawa, nagbibigay ka ng 35 grams. Halimbawa lang, 2 times per day ka nagbibigay. Yung isa is 35 grams, yung isa ay 35 grams din. Ngayon, yung 35 grams na yan, sabihin natin, ang crude protein yan is 18% lamang. Hindi mo makukuha yung maganda talagang hipo. Ibig sabihin, saktong hipo lang, mabibigay. Ang gagawin mo, papalitan mo halimbawa yung 10 grams, papalitan mo siya ng isang patoka na may mataas na amino acid or protein para mas makuha mo yung magandang bultong pangangatawan. Kasi sabi ko nga, pag lumagpas sa 18% ang protein ng manok, mas gumaganda yung pangangatawan. Makikita at mafe-feel nyo po na nagbibuild ng pangangatawan. Okay? So ngayon maghahalo po kayo ng isang pagkain dyan, isang grains
na mataas sa protina. Ano nga kamanok? Ano nga yung grains na yon? Ito po mga kamanok. Ito po yung tinatawag natin na palay. Hindi palay. Ito po yung tinatawag nating Jackie Oats. Okay? So, sa mga naghahanap dyan ng Jackie Oats, ito po ang itsura. Para siyang palay. Okay? Para siyang palay, pero hindi po siya palay. Bunga rin siya ng isang halaman, pero hindi po siya palay. Mukha lang siyang palay. Pero mas lightweight po ito. Mas magaan po ito. High or rich in fiber po ito na tumutulong upang i-absorb yung extra moisture ng pangangatawan ng inyong mga manok. Tatandaan yung mga kamanok hindi po kailangan ng katawan ng manok ang sobrang tubig. Hindi po pambenta yan. Hindi po pang meat production yan. Kaya kailangan ng katawan ng manok is tamang-tamang mixture lang ng moisture dyan. At ito po, si Jackie Oats, napakaganda po nito na mag-hit-hit ng extra moisture sa katawan para talagang saktong-sakto lang, hindi masyadong malabnaw, hindi rin masyadong malapot ang moisture ng inyong mga alaga. So kamanok, paano ba yan ginagamit? Paano ba yan ibinibigay sa ating mga alaga? So ito po ay natural grains na pag na-intake po ng manok, nakakatulong po na mag-build ng muscle. Pero hindi po literal na ito po ang inyong ihahalo. Dadaan pa to ng ilang proseso, okay, para makuha po at lumabas na para po makuha ng inyong mga manok yung mataas na amino acid. Okay? So dadaan po siya ng fermentation process. Kamanok, paano ba yung fermentation process na yan? Ito mga kamanok, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung Jackie Oats na na-ferment na po natin. Okay? So ganito po yung magiging itsura niyan. So siya po ay hihilab, siya po ay tataba. Okay? Hindi na po siya mukhang palay pag siya po ay na-ferment natin. So, mas kaganda po yung texture, mas magiging digestible pagdating sa ating mga alaga. Ito po siya, medyo may tubig pa. Kasi po, ang gagawin natin dito mga kamanok, ibababad po natin to ng 1 linggo sa mineral water or distilled water. Okay, maganda po ito mga kamanok. So, trust me, maganda po ito kasi tagal ko na po itong ginagamit at masasabi ko na kahit hindi na po ako magbigay ng mga kung ano-anong vitamina, basta meron po akong fermented Jackie Oats, para na rin po akong nagbigay ng sobrang daming vitamina na kailangan ng aking mga manok na nasa isa lamang pong pagkain, which is ito po yung Jackie Oats. Bakit po mga kamanok? Pag po kasi ito ay dumaan sa fermentation process, doon po nangyayari yung paglabas o pagiging present ng napakataas na amino acid ng fermented Jackie Oats. Ito pong pinakita ko sa inyo na siyang kailangan ng katawan ng manok para bumulto, para gumanda, para gumaan, para lumapad, okay? Para mawala po yung extra moisture ng inyong mga alaga. Sa madaling sabi, in total, ng result nito sa katawan, lumalapad yung katawan, bumubulto, pero gumagaan. Okay? Bumubulto pero gumagaan and pumupula yung mukha, kumikintab ang balahibo. That is a sign of healthiness mga kamanok. Ibig sabihin, yung kinakain ng inyong mga manok is maganda para sa kanilang organs, para sa kanilang katawan, para sa kanilang body parts. Okay? So, 10% lang po mga kamanok ang pagkahalo natin nito. Okay? So, sobra. Kasi pag sumobra po, hindi rin po maganda. Sabihin ng iba, dadamihan ko pala niyan, maganda raw eh. Oo, maganda. Pero hindi lahat ng bagay gumaganda kung sumusobra. Hindi rin maganda kung kokonti. Kailangan in a control way lang po. Tama lang po. Kamamay, ganun karami niyan ang paghahalo sa pagkain. 10% lang po. Okay, 10% lang po. Ito po ang aking clue or tips sa paghahalo nito. Kung kayo ay may 10 manok, okay, 9 na takal ng inyong ready mix na patuka, then 1 takal po nito. Yun po ang magandang mixture ng pagkain ng inyong mga manok. So, 10% lang po yon. Kayo na lang po yung bahala mag-compute kung paano nyo i-compute sa dami ng inyong mga manok. Pero para sa akin, sa 10 manok, 9 na takal ng pagkain, 1 takal po nitong fermented Jackie Oats. Consistent nyo lang po ihalo every meal sa loob ng 1 buwan. Mag-comment po kayo dito. Makikita nyo po yung pagbabago sa katawan ng inyong mga alaga. Sabihin nyo po sa akin ng result. Okay? Sigurado po ako dyan. Matutuwa po kayo sa ganda ng benefits ng inyong mga manok dito sa fermented Jackie Oats. Sa mga gustong maghanap nito, kung nalilito, kung ano bang itsura niyan, so ilalagay ko na lang, hindi ko pa mailalagay dito pala mga kamanok. So, magtanong na lang po muna kayo sa Agribet. Sabihin nyo po Jackie Oats.
So, bibigyan naman po kayo. Itsura po siyang palay na magaan. Okay, itsura po siyang yung palay talaga, palay na magaan, pero hindi po siya ganun katalas. Matalas po kasi yung palay, medyo rough yung kanyang texture. Pero itong Jackie Oats, siya po ay makinis. Okay? So, mga kamanok, sana po makatulong ang simpleng tips na to pagdating sa mixture or sa pagkain ng inyong mga alaga para makuha nyo na po yung magandang build ng pangangatawan ng inyong mga manok. Especially sa mga baguhan, sa mga newbie. Okay? So, text me later pag try nyo po ito. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.